Para patunayan ang kanyang imbensyon, matatanda ang isinakay din ni Dingell ang dating presidenteng si Corazon Aquino sa isang test drive sa paligid ng Malacanang, isang hakbang para ipakita ang potensyal ng kanyang water-powered car sa publiko. Magtataka ka, bakit hindi ito natugunan o pinondohan ng ating gobyerno o ng ibang kumpanya? So yun yung isusunod pa nating aalamin. Malamang nandito yan sa featured video natin kung bakit hindi natuloy yung pagpapalabas nito sa publiko, yung mismong gawa na sasakyan. Kasi ito yung prototype. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa mga hindi nakakaalam, no, as early as 1970s, nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng langis. Okay mga utol, sa buong mundo ito, hindi lamang sa Pilipinas. And kung natatandaan nyo pa, noong 90s ay nagkaroon muli ng krisis sa langis, sa supply ng langis, dahil sa gerang nangyari between sa Iraq at sa Iran. Kung naaalala nyo, si Saddam Hussein, yun yung mga utol. At kasabay nito halos, isang inventor ang nakaimbento ng sasakyan na pinapatakbo gamit di umano ang tubig. Dahil iyon sa kanyang hydrogen reactor daw. Okay mga utol, at ang Pinoy inventor na ito ay si Daniel Dingell. Nasaan na nga ba siya at anong nangyari sa kanyang imbensyon? Yan ang ating aalamin sa featured video natin na hatid sa atin ni Bright Owl PH. Tuloy na natin. Isa ang langis sa importanteng kasangkapan para mapatakbo ang mga sasakyan at iba pang mga makina. Ngunit sa kalaunan, ang presyo nito ay hindi bumababa kundi lalong tumataas pa. Ito ay sa kadahilan ng hindi ito renewable source of energy. In simple words, pakonti ng pakonti ang supply nito. Oo, nauubos na yung supply mga utol kasi minimina lang natin galing sa ilalim ng ating mga kalupaan dito sa mundo. So, paubos ng paubos at ngayon mga utol, alam nating dinadaing yan ng karamihan, no? Dito sa atin sa Pilipinas ay mag-100 na ang 1 litro. 80 plus na. Ngunit alam mo bang as early as 1969, isang Filipino engineer ang nakutuklas ng pamamaraan para patakbuhin ang sasakyan gamit ang tubig? Siya ay si Daniel Dingell. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nasaan na kaya ang kanyang imbensyon? At gaano ito katotoo? Yan ang ating pag-uusapan sa video nito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pagpindot mo na din ang subscribe at bell button. Okay, subscribe natin yan sa Bright Owl PH mga utol. Ayan ha, subscribe nyo at baka marami kayong matuklasan o malaman. Maganda rin ang kanya mga upload. Shoutout kay Bright Owl PH. Para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po. Si Daniel Dingell ay ipinanganak sa San Fernando, La Union noong January 19, 1928. Naging matunog ang kanyang pangalan noong 1980s dahil di umano sa kanyang imbensyon na isang water-powered car o sasakyang pinapaandar ng tubig. Ito ay naging posible di umano dahil sa kanyang nilikha na hydrogen reactor, isang kasangkapan na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano gawin at paano gumagana sa panahong iyon. Dinumog ng atensyon si Dingell at naging laman ng iba't ibang pahayagan. Ito ay dahil sa pag-asang ang kanyang imbensyon ay ang magiging kasagutan sa kakulangan ng langis sa bansa at sa buong mundo matapos ang 1973 oil embargo o krisis sa langis na tumagal hanggang sa katapusan ng 1979. Oo nga naman mga utol, no? Kung ito'y natuloy o nagkatotoo o kung totoo man yung kasi merong conspiracy na lumalabas na hindi naman daw totoo na nakaimbento siya ng sasakyan o ng makina na gumagamit lamang ng tubig. Okay? So kung nagkatotoo ito, kung meron man na nagawa ito, sana ngayon umaandar na yung mga sasakyan na gamit ay tubig. 'Di ba mga utol? Kasi yung tubig, ano yan, abundance yan. Sobrang dami niyan, no? 71% yan ng ating planeta.
So hindi natin mauubos yan kahit ikonsumo natin yung konsumo. Okay? Tuloy na natin. Ang pagtatapos ng oil embargo ay nagsanhi ng pagkaparalisa ng karamihan sa mga industriyang nakadepende sa langis, dahilan para bumagsak ang ekonomiya ng mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa report ng Philippine Daily Inquirer, ang imbensyon ni Dingle ay kanyang sinimulan noong 1969 sa maliit na garahe ng kanyang bahay sa San Fernando, La Union, na kung saan ay kanyang ginamit ang kanyang 1996 model na Toyota Corolla bilang kanyang unang prototype. Teka lang, ang hindi ko maunawaan, 1969, di umano sinimulan, tapos ang ginamit niya ay 1996 model. Parang, 'di ba? May mali sa ano, pero baka after pa niya magawa yung mga kailangan na ilagay. So sa isang 1996 car, so malamang 1990s na to nung ginagawa niya. Okay? Kasi 1996 model car eh. Tama? Okay, tuloy na natin. Dahil dito, naging panauhin din siya sa programang Balik Talakay ng National Broadcasting Network, sa Umagang Kay Ganda ng ABS-CBN at sa iba't iba pang mga pahayagan. Eto 90s na to. Kung hindi ako nagkakamali, 90s na talaga siya pumutok. Okay mga utol, baka nung sinimulan niyang gawin, yung konsepto, yung formulation, 'di ba? Yung 1969. Pero nung natapos niya, yung pwede niya nang ikabit, mga 1990s na siguro. Okay? Hindi natin alam, hindi ko rin alam. Na kung saan ay kanyang ipinasilip sa publiko ang kanyang mapangahas na imbensyon. '90s na to, mga utol. Yung part na yan, 90s na to. Kasi yung sasakyan gamit niya ay 1996 model na Toyota Corolla. Yung big body kung tawagin. Wow. Sa pagbabakasakaling makahingi ng suporta mula sa pamahalaan, ikinonsulta ni Dingle sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanyang imbensyon. Sinuri ng Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry o PIPAC sa Ateneo de Manila campus ang kanyang prototype, at lumabas sa pag-aaral na ang kanyang hydrogen reactor ay nakakapaglabas ng 45% hydrogen composition. Okay, medyo mataas na yan. Noong May 2008, idinulog din ni Dingle sa Department of Energy ang kanyang water-powered car prototype. At base naman sa lumabas sa kanilang pag-aaral, 40.41% hydrogen composition ang kayang malikha ng kanyang hydrogen reactor. Ang datos na ito ay hindi nalalayo sa 45% na naunang naitala sa findings ng Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry o PIPAC. Para patunayan ang kanyang imbensyon, matatanda ang isinakay din ni Dingle ang dating presidenteng si Corazon Aquino sa isang test drive sa paligid ng Malacanang, isang hakbang para ipakita ang potensyal ng kanyang water-powered car sa publiko. Magtataka ka, bakit hindi ito natugunan o pinondohan ng ating gobyerno o ng ibang kumpanya? So yun yung isusunod pa nating aalamin. Malamang nandito yan sa featured video natin kung bakit hindi natuloy yung pagpapalabas nito sa publiko, yung mismong gawa na sasakyan. Kasi ito yung prototype o yung tinatawag na mass production. Bakit hindi ito natuloy? Okay? So yan, ang ating aalamin pa. Tuloy na natin. Subalit, ang imbensyon na ito ni Dingle ay hindi naman lubos na sinang-ayunan ng Department of Science and Technology o DOST. Sa kadahilanang ayon daw sa kanilang pag-aaral, gumagamit pa din ng gasolina ang nasabing sasakyan, bagay na pinabulaanan naman ni Dingle. Ayon sa paliwanag ni Dingle, ang kanyang water-powered car ay totoong gumagamit pa din ng maliit na amount ng gasolina. Ito ay para lang uminit ang makina at pagkatapos nito, magsisimula naman ang proseso ng electrolysis o ang paghihiwalay ng hydrogen at oxygen atoms sa tubig. Ito'y may conspiracy pala, no? Na gumagamit pa rin ng gasolina ayon sa DOST. Ngunit ayon naman sa kanya para lamang painitin yung makina kaya siya gumagamit ng kaunting gasolina. Pero the rest ay tatakbo
na gamit ay ang tubig. Okay? Yun ang sinasabi ng mismo nag-imbento, si Daniel Dingle. Okay, tuloy na natin. Gamit ang kanyang naimbentong hydrogen reactor. Ang hydrogen gas ang nagsisilbing fuel para sa sasakyan, isang klase ng enerhiya na kapag nasunog ay hindi naglalabas ng mga nakamamatay na kemikal kumpara sa maitim na usok na inilalabas ng gasolina. Yes. Ang paliwanag nito ni Dingle ay hindi sinang-ayunan ng DOST, kung kaya't kanilang sinabi na ang imbensyon na ito ay isa lamang hoax o peke. Yan yung lumabas na balita noon, mga utol, no? Mula yun sa DOST na yung sa kanya ay fraud o hindi totoo. Peke yung kanyang imbensyon kaya hindi na isa publiko. Okay? Yun yung sabi mismo ng DOST. Pero para kay Dingle ay totoo yung kanyang imbensyon. So aalamin pa natin, mga utol. Tuloy na natin. Kasi naman sa interview ng Philippine Daily Inquirer kay Dingle, nais naman daw nitong ibunyag ang sikreto ng kanyang imbensyon sa sino mang bibili dito. Basta ang kasunduan ay dapat mag-hire ng at least 200 manggagawang Pilipino kasama na ang kanilang pamilya para sa manufacturing ng kanyang imbensyon. Bakit nga ba hindi ito sinuportahan ng gobyerno? Ayon kay Dingle, kung susuportahan ng gobyerno ang kanyang imbensyon, bababa ang demand ng langis at ang mga oil companies dito sa Pilipinas ay malulugi at hindi yun gugustuhin ng gobyerno dahil malaking pera ang kanilang nakukuha sa mga kumpanyang ito. Yun naman yung argumento ni Dingle, no? Pero may pinupunto rin naman yung sinasabi niya dahil sa mga oligarchs, no? At saka yung tama, kasi kinokontrol ng pwede yun eh. Diba? Ang ganda nung argumentong inihain ni Dingle na mawawala ng kita ang mga ilang namumuno sa atin kapag tumuloy ang kanyang imbensyon. Ngunit ano nga ba ang totoo? Totoo ba yung kanyang imbensyon o peki lamang gaya ng sabi ng DOST? Tuloy na natin, ha? At ano nangyari? Bakit wala pa rin hanggang ngayong sasakyan na tumatakbo na gamit ay tubig? Diba? Tuloy na natin, ha? Noong November 2000, matapos ang 21 years na pakikipag-usap at paghahanap ni Daniel Dingle ng investor para sa kanyang proyekto, nakumbense si John Ding Yang ng kumpanyang Formosa Plastics Group na bigyan ng tsansa ang imbensyong ito ni Dingle. Siya ay pumirma ng isang joint venture o kasunduan sa Formosa Plastic Group at bilang paunang pondo ay nakatanggap siya ng $30,000 bilang bayad at $20,000 naman para sa pagpapatuloy ng research and development ng kanyang proyekto na water-powered car. So mga $50,000 sa pagsasikwenta mo 80 times 2.5 million. Ang kanya natanggap na pera para ituloy itong kanyang proyekto mula to sa kumpanyang nagbaka sakaling mag-invest dun sa kanyang imbensyon. Okay, ano nangyari? Tuloy na natin. Ilang buwan ang nakalipas, nagpunta si Daniel Dingle sa headquarters ng FPG sa Taipei, Taiwan upang humingi ng karagdagang $300,000 na pondo na kanyang gagamitin di umano para makabili ng 3 sasakyan na magsisilbing kanyang prototypes o testing machines pagbalik niya ng Pilipinas. Ngunit napagtanto ng kumpanya na masyado itong malaki, kung kaya't $60,000 lamang ang kanilang naibigay kay Dingle. Lumipas ang 8 taon, nabigo si Dingle na matapos ang 3 prototypes na kanyang ipinangako sa Formosa Plastic Group. 8 taon yung research and development niya para makapagmagawa siya ng mas konkretong sasakyan na gawa sa yung mas matindi, no? Kumbaga pinatindi, version 2, kumbaga 2.0 para mas makapag-mass production na, no? Hindi siya nakapagbigay nun. So ano nangyari doon sa perang binigay sa kanya? So ano nangyari din sa kumpanya? Tuloy na natin. At bilang lantarang paglabag sa joint venture na kanyang pinirmahan, siya ay kinasuhan ng kumpanya ng estafa dahil napunta sa wala ang perang kanilang ininvest para sa kanyang water-powered car na invention. Noong December 9, 2008,
napagdesisyonan ng Parañaque Regional Trial Court Branch 257 na si Daniel Dingle ay guilty sa kasong estafa dahil sa pambubulsa ng suma total $410,000. Dami. Bago Hindi lang pala 100 plus, no? Kasi una 50, $50,000 tapos 60,000. 410,000 ang kanyang nakulimbat, mga utol. Saan niya ito dinala? At ano nangyari? Sa madalit sabi, totoo yung... So, pwedeng totoo talaga yung sinasabi ng DOST na peki lamang ang kanyang imbensyon. Diba? O gusto ko malaman ang inyong komento hinggil dito, pa-comment sa comment section. Tuloy na natin. pa man niya mapagsilbihan ang kanyang kaso, namatay si Daniel Dingle noong October 18, 2010 sa Las Piñas City, Manila. Kasama sa kanyang pagpanaw ang tuluyang pagkabura ng alaala ng kanyang imbensyon. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. So yun, namayapa na si Daniel Dingle noong 2010 sa Las Piñas. So anong masasabi nyo? Kasi maganda sana, isang kasaysayan sana magagawa ni Daniel Dingle kung kanya pinagpatuloy, no? O kung totoo ba na nakadiscover siya ng isang, yun nga, yung hydrogen reactor na magko-convert ng tubig para maging gasolina o maging fuel ng isang makina ng sasakyan. Okay? So sa kasamaang palad, hindi ito nagpatuloy at pinalalabas nga ng DOST o di umano sinasabing DOST na peki lamang ang kanyang imbensyon. So ano palagay nyo? Peki ba ito o totoo? Pa-comment mga utol. At muli, ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo mag-iingat palagi. Mga utol, keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Salamat rin kay Bright Owl PH.